malaki ang pwedeng maging epekto nito lalo na kapag hindi na agapan yung ating karanasan. Bakit? Kasi ang pwedeng mangyari dito, every time na matri-trigger ka, mawawala ka sa wisyo ng iyong ginagawa at aatakihin ka na. So yun na, marami pong mga pasyente na mayroong panic attack disorder ang naisusugod sa ER kasi yung iba talagang sa sobrang grabe ng kanilang panic attack, halos nawawalan sila ng malay. At ito po ay hindi simpleng pag-iinarte lamang, kung hindi ito ay totoong response ng kanilang katawan dahil doon sa too much anxiety na kanilang nararamdaman. So, from that perspective, from that note, makikita natin na kapag hindi mo tinulungan ng sarili mo at hindi naagapan nito, malaki yung epekto niya. Paano kung ikaw halimbawa ay nagtatrabaho? Paano kung ikaw halimbawa ay nagmamaneho? O hindi ba? So ito yung mga sitwasyon na hindi pwedeng basta-basta ka na lang aatakihin at dapat ikaw ang kumukontrol doon sa nararamdaman mo. Yes po, Doc. So, usually po yung mga tao po na nakakaranas ng panic attack, kapag po ay talagang yung malala na, yung tarang every time ay na-experience niya, kailangan na po talagang lumapit po sa mental health professional. Usually, Doc, kapag po ba yung medication po, usually, gaano po yung duration niya, gaano tumatagal, or for a lifetime po na dapat may tinitake po para kahit papano ay maiwasan po yung panic attack? Okay, hindi naman po ito lifetime medication dahil ang panic attack naman po ay umaata-atake lang. Ibig sabihin, hindi siya araw-araw, hindi siya lagi-lagi. Unless gano'n na po ang nangyayari, the more reason na kailangan mag-take ng medication kung sakali man. Pero hopefully, huwag. Depende po ito sa i-recommenda ng psychiatrist pagdating doon sa ating nararamdaman. Pero ang kadalasan po na ginagawa ng mga psychiatrist para dito, bibigyan ka ng at least 2 weeks na magme-medicate ka muna, titignan kung ano yung dapat na ayusin sa'yo, then after 2 weeks, babalik ka para ma-check kung ito ba ay nagkaroon ng side effects sa iyo or wala, ganyan. At usually, kung panic attack mismo ang ating bibigyan ng psychotropic medication, ginagamit or tinitake lang natin yung gamot every time na pakiramdam natin magkakaroon tayo ng atake. Yun. So, hindi siya lagi. Okay, so yung iba kasi na naiintindihan ko, Bombo Nicole, na maraming tao ang natatakot mag-take ng medication. Huwag po kayong matakot kasi ang medication naman po ay tinutulungan yung ating utak at ating katawan na maging maayos sa kanyang takbo. Okay? Parang yung sa kwan lang din po, halimbawa masakit ang ulo mo, so magte-take tayo ng paracetamol para mawala ito. Ayan. Ganun lang din naman po siya. Parang ganun lang din siya.